sa mga awesome parents. Good afternoon sa inyo lahat. So, pasalamatan siyempre si Vice Captain si Lori, no? At saka si Consel Niña na nag-organize nito. Ang importante sa atin right now, magkaroon tayo ng isang malaking support group sa isa't isa. Yung anak ko, unang apo yan eh. Una, sabi ko, siyempre, siguro may pagka-in denial eh, no? Ayaw namin aminin o ayaw namin makita kasi hindi namin na malayo sa isip namin na mangyayari ito eh. Sa tagal, napansin nga namin, may camera, hindi tumitingin, hindi humaharap sa camera. Hanggang ngayon, ganun pa rin na si Navin eh. Parang kasi 1 year, 8 months yata, nagdadrive ko ako. Tapos may bus sa harap, Victory Liner, at binasa niya yun. Nung binasa niya, sabi ko, parang hindi normal ito. Parang nakakabuo na siya ng, ng sentence. So, siyempre, para lang matanggalin nakakaka, pina-check namin. Sinabi sa amin na pasok siya sa autism spectrum. Siyempre, si Annette, yung wife ko, medyo in denial kami. Yun lang yung natuto ko, no? Ang importante sa buhay, na you have to start accepting what it is nandyan sa harap mo. Siyempre, nung nalaman na yun, medyo na-devastate kami. Lalo na, siyempre, sa mother, no? Sa mga moms, medyo mabigat yan. Siyempre, si Annette, nag-research siya, no? Hanggang nakahanap kami ng mga co-parents na same scenario, same situation. Nalaman namin, yung friends lang ni Annette, actually may, may mga special children. So, doon namin na-realize na malaki pala, lumalaki yung population niyan. May isa akong kaibigan, yun sa barkada nga namin nila Annette. Parang sinabi, kailan gawin natin lahat para lang mabigay sa kanila. Kung kaya naman, gawin natin lahat. So doon, nagpa-therapy na kami tuloy-tuloy. No? By end of the day, ngayon si Navin is 19, turning 20, no, teenager. Napagdaanan namin yan, paano nag-evolve rin si Navin. No? Sa tingin ko, wala naman pare-parehas na scenario dito, walang pare-parehas na situation. Pero makikita rin naman natin kung ano yung mga pinagdadaanan natin lahat. Alam ko, takot tayo. Ang dami natin tanong, ang daming hindi nasasagot. We're looking for support group. Which sabi ko nga itong community, kailang mabuo natin kasi that's the support group. Dapat handa tayo na ibigay para sa kanila yun nararapat-dapat sa kanila. So which is yung responsibility natin as a parent. Ang gusto ko sana matanggal natin sa isip na hindi, special siya, hindi niya kaya, hindi totoo po yun. As parents nga, gawin natin, idiin natin na, practice ka. Kasi doon natin makikita ano yung hanggang saan kakayanan nila. Magugulat kayo. Ang dami niyang nagagawa dati na akala namin hindi niya magagawa. Sa bahay, gawin rin natin yung role natin. Let's not be helpless. Actually, sa bahay, madami tayong nabibigay na panahon sa kanila at dyan nagsisimula kung saan yung foundation. Itong nabigay sa akin na position, sabi ko, malaking pasalamat ko na napagkatiwalaan niyo ako at sa tingin ko may reason bakit ako nalagay ng Diyos dito at masisigurado ko sa inyo na ito yung gusto kong tingnan kung paano natin matutulungan ang special need populations natin. Hindi naman tayo habang buhay po andito, di ba? Pero kaya isang bill na pinasko yung Neurodevelopmental Care Act. Gusto ko kasi ngayon tayo pag sinamong special needs na papasok tayo sa PWD. Ang PWD malaking malaking spectrum rin yan. So gusto ko may nakatutok sa neurodevelopmental. May isang specialized na agency na nakatutok para lahat ng mga mga concern natin pwede natin ibato doon. Yung isang pinapasko pa rin ng bill rin, yung Maltech, ng mga TechVoc, technical vocational, na mag-ready na rin sila na to accept mga ready special need students, no, para mabigyan sila ng chance. Our teenage children will really look up to us and kailangan maintindihan natin where they're coming from. Alam ko, marami nagsabi, hindi niya ma-express sarili niya. Hindi natin alam anong mga sinasabi nila, pero pagmasdan niyo mabuti lahat, makikita niyo kung ano yung mga kailangan nila. Yung pagmamahal ng magulang, andyan yun. Yun ang iiral sa atin, no? So, yun lang ang mga advice siguro na ma-impart ko sa inyo.